Magandang umaga po muli sa ating lahat mga kapatid. Para po sa exhortation ng salita ng Diyos. Ito po ay ating matagpuan sa Psalm 139 beginning verse 7. At ito po ang sabi ng salita ng Lord. Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me. Your right hand will hold me fast. If I say, surely the darkness will hide me, and the light become night around me, even the darkness will not be dark to you. The night will shine like the day, for darkness is as light to you. Amen. Ito po ang portion ng salita ng Diyos sa ating pong pagbubulayan sa oras na ito. Ito po ay sinulat ni David, no? Tignan niyo na lang po yung context or background ng exhortation na ito mamaya po pag na-upload. Ang title po ng ating exhortation is God, our constant, caring companion. Yan po ang ating title sa araw na ito. Number 1. He is most interested in us. Okay ho? At ito po ang isang reason. Because we are the crowning glory of all His creations. Ang sabi po sa scriptures, Genesis chapter 1, 26 and 27. Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them, male and female, He created them. Another scriptures. Psalm chapter 8, verses 3 to 4. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and stars which you have set in place, what is mankind that you are mindful of them? Human beings that you care for them. Amen ho. Ito pong dalawang passages na ito, nagpapatunay lamang po na yung interest sa atin ng Diyos, kasi una po, tayo yung crowning glory ng Kanyang creation. Tayo po yung pinakamataas, tayo po yung obra maestra or masterpiece, so to speak. Amen ho? So, ito pong reason bakit interesado sa atin ng Diyos. He is most interested in us. Kasi po, we are the crowning glory of all His creations. Among all His creations, we are the most capable to respond and relate to Him. Amen ho, mga kapatid. Kaya interesado ang Diyos sa atin kasi hindi lamang tayo po yung crowning glory ng Kanyang creation. Pero binigyan niya rin po tayo ng capacity, ng mind, ng intellect, ng damdamin para po mag-respond sa Kanya. So tayo po most capable doon. Amen ho? Ang Kanyang ibang mga being, katulad ng mga hayop, meron din po silang mga senses. Pero not as pronounced, not as high ng sa human beings. Hindi din ho natin. Kaya nga po ang sabi diyan, we are created after His own image or likeness. Well, ang implication lamang ho nito, tayo lamang talaga ang very capable na mag-respond o tumugon sa ating Diyos. Amen ho, mga kapatid? We can understand the Lord, mga kapatid. We can know Him sa creation. We can discern Him sa Kanyang salita na pinagpag-aralan natin. Kasi po may talino tayo, may kakayanan tayo, may conviction tayo, may free will tayo. No? Meron tayong mga senses sa ating buhay na nagdadirect sa atin na there is someone else higher than us who created us. At yan po ang divine being, ang ating Diyos, na gustong-gusto niya makipag-relate sa atin. Sa katunayan po, nung papasok sa triumphal entry sa Jerusalem, nung sinaway po ng mga Pharisees, mga religious leaders, ang mga tao, mga bata, kasi sila ay nagpupuri at sumasamba sa Diyos. Kaya po sabi ng Panginoon, kapag pinigilan nila yon, ang mga bato ay magpupuri. Hindi po talaga usual yon, hindi yun normal. Ang dapat po magpuri, sumamba at kumilala sa Diyos, mga tao. Amen ho? Pero dahil nga, kung hindi ito gagawin ng mga tao, sabi ng Lord, well, I will be forced to make these rocks, these stones, to utter praises to me, sabi ng Lord. So sinasabi lamang po sa atin na tayo po ay may kakayanan na mag-respond sa Diyos. Kasi tayo po
ang crowning glory ng kanyang creation. Kaya interesado po ang Diyos sa atin, no? Kasi alam niya kaya natin makipag-relate sa kanya. At kapag hindi po natin ginawa yon, it is to our disadvantage. Amen ho? Mga kapatid, God's desire or delight indeed is to come to Him and respond to His bidding. Kaya po makikita natin, di ba, pag binasa natin ang Gospels, makita po natin na every now and then, ang laging desire ng Lord is yung mga tao lumapit sa Kanya. No? Naintindihan po natin yun. Yun ang nagbibigay ng delight sa Panginoon. Yung gusto niya lagi na ang tao lumalapit sa Kanya. Kahit nga hindi lumalapit sa Kanya, siya ang lumalapit sa mga tao. Naintindihan po natin. What saddens Jesus most is when people refuse to respond to or reject His appeal to them. Kung meron isang bagay yun na nagpapalangkot sa Diyos, ay yung kapag siya po ay hindi iniintindi. Pag siya po ay ini-ignore o nire-reject. At yung point, makikita natin sa ilang mga circumstances sa gospel na kung saan mga nag-invite ng Panginoon, sabi niya, mahalaga siya sa buhay ng mga tao, pero in-ignore po siya. So ito po yung ilang mga passages. Sa Matthew 11:28, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Another passage. Luke chapter 5, verses 27 to 28. After this, Jesus went out and saw a tax collector by the name of Levi sitting at his tax booth. "Follow me," Jesus said to him. And Levi got up, left everything, and followed him. Ito mga dalawang passages na ito, mga kapatid, nagsasabi lamang ho na talagang delight ng Diyos, desire ng Panginoon, na ang tao lumapit sa Kanya, mag-respond sa Kanya. No? Bigyan siya ng time. Mag-open ang tao ng space sa kanilang puso, sa kanilang buhay, para siya po ay makalapit, makapag-relate siya sa mga tao. Yun po ang puso ng Lord. Kaya makita po natin na never na nag-reject siya ng mga tao nung siya po ay nasa kanyang earthly ministry. Kapag nireject po siya ng mga tao, hinahayaan niya lang kasi po ayaw niya naman na pwersahin ng mga tao. Intindihan po natin. We are familiar with the gospel stories and we discover that none of the people who wished to come to Him came away rejected or ignored. No? Kaya nung panahon po ang Panginoon nasa lupa, lahat na ng klase ng tao ay attracted sa Kanya. Kasi po hindi niya iniiwasan, hindi siya lumalayo. Kasi nga interesado siya sa mga tao, interesado siya sa atin. Amen, no? Gusto niya maging kumbaga sa lingwahe ng kalye, katropa natin ng Panginoon, kabarkada. In other words, gusto ng Lord, nandun siya sa buhay natin. Kaibigan natin siya, kasama natin siya. Makita po natin yung pinaka most hated na Bible characters, hindi niya nire-reject. Yung mga pinaka-immoral, yung mga prostitutes, malapit sa kanya, no? Inaasikas niya, iniintindi niya. Yung mga afflicted with dreaded diseases, kagaya ng ketong, yung mga may palsy, yung mga pilay, yung talagang mga ravage na ng disease sa kanilang katawan, hindi po ito tinatanggihan ng Panginoon. Nilalapitan, pinapagaling. Maging yung mga edukadong tao, nilalapitan niya. Maging yung mga very simple na mga tao, mga mangingisda, kagaya ng kanyang mga disciples, nilalapitan niya. Kahit ang mga critics niya, yung mga nagagalit sa kanya, nilalapitan niya rin, mga kapatid. Kaya makikita po natin na ang Diyos interesado sa atin. No? Kitang-kita natin yan. Ngayon, pakinggan niyo po ito. It is still worth contemplating to know that God desires us to be His companion when it is a disadvantageous arrangement or proposition for Him. Di ba? Talo ho ang Lord kung tayo lagi pipiliin niya, yung i-insist niya o i-offer niya kanyang sarili sa atin para maging companion natin, kapartner natin, kasama natin. Talo po siya kasi we can only give back to God with limitations. At madalas nga hindi pa natin na naibibigay sa Diyos yung nakakahatli sa Kanya. In other words, talo po siya sa arrangement na ito, sa proposition na ito. Nagsabi niya, "Come to me, all you that are weary and heavy laden," talo po ang Lord. As far as, ano ba yung pakinabang, ano yung gain na makukuha niya, wala naman talaga. Kundi tayo lang makikinabang.
Yet, despite of that, gusto pa rin ng Diyos, siya po yung makasama natin. Siya yung, gusto pa rin niya na yung companionship natin. Kasi po alam niya, malaki, tremendous ang magagawa niya sa ating buhay. Mga kapatid, Jesus only thought of the welfare of everyone, including His enemies. Naintindihan natin. Kaya sa Diyos, nung nandito siya, interesado siya sa lahat ng tao. Amen, no? At salamat, kasama ako dyan, kasama kayo dyan. Kasama lahat tayo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ganun po ka-interesado ang Lord sa mga tao. Gusto niya, siya yung kasama natin. Siya yung companion natin, mga kapatid. Amen, ho? Kaya good news ho yun. Kasi although He is God, He is more than willing. And He is available, so much available para po makipag-relate sa atin. Amen ho. Number 2, God knows that He alone who matters most in our life. Apo, God knows that He alone who matters most in our life. Scriptures po muna tayo. Hebrews 13, verses 5 to 6. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Another so we may say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can mere mortals do to me? At isa pa pong passage na somehow related dito, Isaiah 41 verse 10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Amen ho. Sabi ng Hebrews, ang assurance, sabi ng Lord, never will I leave you, never will I forsake you. Ang sabi naman ni Isaiah, so do not fear, for I am with you. Amen ho. Mga kapatid, kaya ho gusto ng Lord na kasama natin siya. Siya yung companion natin. Siya yung kadikit natin. Siya yung kasama natin. Kasi ho, siya lamang alam ng Lord na siya lamang talaga ang pinakamahalaga na pwede nating makasama sa buhay. Tapos hindi ho natin sinasabi na hindi mahalaga ang ating mga kaibigan, ang ating family, relatives, mga colleagues sa trabaho. Mahalaga ho sila lahat, mga kapatid. Ang mga kaibigan natin, ang family natin, ang ating mga kakilala o kapitbahay, they are tremendous gifts of God to us, no? Kailangan natin sila. We can find comfort in them, especially sa family natin, sa relatives natin. We can find strength. Pero nasisabi lamang po ng Panginoon, siya pa rin ang the best na giver ng mga bagay na kulang sa atin at wala sa atin. Because lahat po ng companion natin dito ay limitado at may pagkakataon i-abandon din tayo. Amen, no? Hindi sila makakatulong sa atin or they will not be around when times na kailangan natin sila. Not unlike God. Lagi po siyang nasa atin. Sabi niya, I will never leave you or forsake you because He is more than capable to help us sa lahat ng ating mga circumstances. Amen, ho? Kung gusto ng Lord na tayo po ay makasama niya lagi, tayo yung companion niya. Kasi alam niya paano yung mag-isa. No? He knew. Jesus had the extreme experience of being alone and abandoned. So He desires to accompany us when the same hit us hard. Tandaan po natin yan. Alam po ng Lord paano maging mag-isa. And he was a stranger in this earth when he became human like us. Hindi po itong environment niya. So, we can say na naging alone siya. Naging mag-isa siya rito. It's true, mga kapatid. Lagi niya sinasabi, my father and I, hindi ako iniiwan ng aking ama. Pero nanatili pa rin ang katotohanan na this environment, this earth environment, hindi siya rito. Kaya stranger pa rin siya rito. Kumbaga, alone pa rin siya rito. Nung nandito siya, humanap agad siya. Hinanap niya agad yung mga disciples, yung gusto niya maging disciples. Kasi gusto niya na may makasama dito. Hindi po for his own interest, kundi para sa well-being ng mga tao. And that includes us today. Amen ho. So, alam niya paano maging stranger sa isang environment. Alam niya paano maging alone. Naramdaman niya paano i-abandon. Iniwan siya ng kanyang mga alagad. Naramdaman niya paano i-reject ng mga tao. Those people who na kanyang pinagaling, na kanyang
pinangaralan, no, na kanyang inaplit, na kanyang pinakain. Those very same people later on rejected him and joined the Pharisees, the religious leaders, to condemn him. Amen. No? So alam na alam niya kung ano yung maging alone, ma-abandon, ma-reject. Gusto ko ng Lord, nandito siya sa tabi natin, sa piling natin, so that when those rejections, when those abandonment hit our life, meron tayong makakapitan, meron tayong comfort na makukuha sa Kanya. Naintindihan po natin. So, gusto niya na nandito siya sa buhay natin. Amen. No? Kasama natin siya. Kasi ayaw niya na mararamdaman natin na we feel abandoned, we feel ignored, we feel rejected. Ayaw po ng Lord yun. But kung darating yun, sinasabi sa atin ng Lord, eto ako anak, eto ako. If you feel rejected, if you feel alone, if you feel ignored, eto ako, kamagalala. Kasama mo ako lagi. Palalakasin kita, i-comfort kita. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen. No? So, number 1, mga kapatid, why God is our constant caring companion? Because He's most interested in us. Amen. No? He's most interested in us. Okay? Lagi yan, hanggang ngayon. Okay? Pangalawa, sabi natin, God knows that He alone who matters most in our life. Kaya gusto ng Diyos, maging tayo yung company niya, yung kasama niya. Kasi siya lang ang ultimately ang kailangan natin sa ating buhay. Amen ho? Sa concluding thoughts natin mga kapatid, His divine presence will be there to accompany us, steady our footing, and lift us up when it is most hard to carry on and face the challenges which are ahead us. Amen ho? Nung sinabi niya, I will never leave you nor forsake you. Na-foresee din ng Lord, mga kapatid, na there will be tough times ahead sa buhay natin. Kamukha na nangyayari ngayon. This is a very tough time sa buhay natin, sa buhay ng mundo. Alam na ng Lord yun. Kaya sabi niya, I will be there. Nandun ako. Para kayo ay bigyan ng lakas para magpatuloy, para i-lift up kayo, para i-comfort kayo. Kaya ang tawag po sa Panginoon, ang isang description sa Kanya, sabi sa Matthew 1:23, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Amen ho? So, God is not far from us. God is not distant from us. God is not miles away from us. But God is with us. God is just right in the midst ng buhay natin, around ng buhay natin. Why? Kasi siya po yung God, our constant and caring companion. So sa araw na ito, if and when magkakaroon tayo ng feeling na reject tayo dito, na ignore, we feel alone, we feel isolated, parang lahat wala sa buhay natin, nahihirapan tayo. Let's think about Jesus, our God. He is our constant caring companion, I mean. Mga kapatid, kaninang umaga, so there are times naman kasi, hindi ba, sa ating pag-iisa Panginoon, naawit-awit tayo. Ang isa na madalas mapasok sa isip ko, kamukha kanina, pagkagising ko ay yung, Jesus, we enthrone you. Alam mo natin yan. We proclaim you are King, standing here. Kaya gusto ko maging personal eh. Kaya sabi ko, pag inaawit ko yun, Jesus, I enthrone you. I proclaim you are King. Ito ang problema. Standing here in the midst of us. Hindi ko pwede kasi ako lang yun. Hindi ko ba? Doon ako nahihirapan. Gusto ko maging personal yung awit. So, kailangan palitan ko yung lyrics. So, isip ako, paano ba palitan? So, dapat palitan para maging consistent sa grammar at least. So, ito po, yung awit, hindi ba? Jesus, I enthrone you. I proclaim you are King. Standing here, always by my side. I lift you up with my praise. Ang change kong lyrics na lang just to suit yung gusto kong maging personal yung awit.
standing here always by my side. And that is true, mga kapatid. That is true. Jesus is always by our side, no matter what the situation may bring us. Especially in those times that we feel alone, we feel isolated, we feel abandoned. Rest assured that God, our Lord Jesus Christ, is our constant, caring companion. At sa sitwasyong ito, He is just here beside us. You know, nandito lang siya sa tabi natin. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon, nawa po sa araw na ito. Magbigay ito sa atin ng encouragement that God, Jesus Christ our Lord, is our constant, caring companion. God bless us all at muli, magandang araw sa ating lahat.